Naalimpungatan si Rose dahil sa ingay na naririnig niya sa kung saan. Dahan-dahan niyang minulat ang mata niya. Patuloy niya pa rin na naririnig ang ingay kaya nagdesisyon siya na tumayo para tingnan kung saan galing ang ingay. Alauna pa lang na madaling araw. Sino naman na mag-iingay na ganitong oras? Bulong na sabi ni Rose matapos makita ang wall clock sa labas ng kwarto. Dinala siya ng mga paa niya sa kabilang kwarto kung saan nakabukas ang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob at agad na napatakip sa bibig dahil sa nakita niya. Hindi man ganon kaliwanag ang loob ng kwarto pero malinaw ang mata niya at kitang-kita niya ang asawa niyang si Edward na nakapatong sa kaibigan niyang si Diane sa kama. Bukod doon ay kitang-kita niya na ring hubot-hubad ang mga ito at wala ni isang saplot sa katawan. Mga walang hiya kayo! Walang hiya! Sigaw ni Rose saka pumasok ng tuluyan sa kwarto. Walang hiya ka? Kaibigan kita pero inahas mo ang asawa ko. Pinagkatiwalaan kita at dinamayan wala kang utang na loob. Sigaw ni Rose kay Diane at sasabunutan sana nang una siyang napigilan ni Edward. Napaatras naman si Diane habang hawak-hawak ang kumot na nakatakip sa katawan nito habang si Edward ay mabilis na nakapagsuot ng boxer short. Hayop ka, Edward! Ang sadami-dami ng babae sa mundo, kaibigan ko pa talaga. Wala kang kwenta. Tumigil ka na, Rose. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na losyang ka na. Kailangan din ni Edward ng bagong pagkakabalahan. Boring ka kasi. Pagkatapos sabihin iyon ni Diane, ay sakto namang lumapat sa palad ni Rose sa pisngi niya. Susugod na rin sana siya pero nilayo ni Edward ang dalawa sa isa't isa. Kahit na punong-puno ng luha ang mga mata ni Rose, ay mas pinili niya pa rin na tataga ng sarili dahil nanggigigil siya at gustong-gusto niyang saktan si Diane pero dahil humarang si Edward, ito ang napagbuntungan niya ng galit na nararapat din naman. Ginawa kong lahat para sa'yo. Pinili kong magpakaasawa sa'yo at umalis sa trabaho kahit mahirap lang. Parang pagsilbihan ka ng maayos. Pero ito ang gaganti mo sa akin. Galit na sigaw na naman ni Rose kay Edward habang patuloy na pumapatak ang luha sa mata. Nahuli naman ni Edward ang dalawang kamay ni Rose. Tumigil ka na, Rose. Hindi na may babalik ang lahat. Nagugustuhan ko na si Diane. Napahinto naman si Rose dahil sa sinabi ni Edward. Mas lalo namang bumuhos ang luha niya sa mata. Edward, ano ba nangyari? Bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon? May nagawa ba akong mali? Nagkulang ba ako? Oo, Rose. Hindi ko alam pero nagbago na ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit ni isang taon na tayong kasal, mabilis na punta ang atensyon ko kay Diane. Huwag mo siyang sisihin. Seryosong sabi ni Edward. Naikuyom naman ni Rose ang kamao niya. Punong-puno ang emosyon niya. Kahit napilit niyang ikalma ang sarili ay mas umaapaw pa rin ang galit at sakit na nararamdaman niya. At anong gusto mo gawin ko ngayon, Edward? Pakipaghiwalay? Pwede naman nating pag-usapan ang lahat at ibalik ang nararamdaman mo sa akin. Matagal na nating pinlano ang pagkakaroon ng pamilya. Bakit ang bilis mo kong sukuan? Hindi naman sumagot si Edward. Ilang minuto ang katahimikan na namayani sa pagitan nilang tatlo hanggang sa nagdesisyon si Rose na tumalikod na lang sa kalumabas ng kwarto. Tinungo niya ang kusina at doon nagpatuloy sa paghagulgol ng iyak. Ano bang nagawa ko? Para paurusahan ng ganito? Paulit-ulit na tanong ni Rose hanggang sa lumipas ang halos isang oras. Unti-unti na rin siyang nahihimas-masan. Pinahiran niya ang luha sa mata at inayos ang sarili. Nandito ka pa rin pala. Akala ko'y umalis ka na. Hindi agad sumagot si Rose sa narinig niyang sabi ni Diane. Kumuha ng tubig si Diane saka tinignan si Rose na nakatalikod sa kanya. Bahay ko rin to. Kaya wala kang karapatan na sabihin yan. Ikaw ang dapat umalis dito. May diin namang sabi ni Rose. Oo nga pala. Hati kayo ni Edward. Hindi mo ba ako tinuring na kaibigan, Diane? At nagawa mo talagang agawin at ahasin ang sarili kong asawa. Gustong-gusto ni Rose na sugurin, sampalin at sabunutan si Diane pero pinipigilan niya ang sarili dahil kahit papaano ay may respeto pa rin siya sa sarili niya. Anong magagawa ko, Rose? Nahulog ako sa asawa mo. Tsaka isa pa, hindi ako ang unang lumapit sa kanya. Siya ang nagpakita ng interes sa akin. Hindi mo ako masisisi. Alam mo mabilis akong mahulog. Alam ko naman ang kasalanan ko. Tinigil ko na ito noon.
Pero hindi ko magawa. Ano hindi mo magawa? Noon ba talaga kakati ang katawan mo? Para hindi mo mapigilan na pumatol sa asawa ng kaibigan mo? Sisihin mo ko kung kailan mo gusto, Rose. Gaya ng sabi ni Edward, hindi na natin maibabalik pa ang lahat. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Nilingon ni Rose si Diane at nakitang palabas na ito ng kusina. Unti-unti na namang tumulo ang luha sa mata ni Rose. Matapos ang ilang sandali ay nagdesisyon siya na umalis ng bahay dahil hindi pa rin umaalis si Diane at gusto niya munang mapag-isa. Ayaw niyang makita muna ang pagmumukha ni Edward at Diane. Kailangan niyang mag-isip ng gagawin. Sa isip niya, hindi siya papayag na magtagumpay ang kataksilan ng asawa at kaibigan niya. Good morning, sir. Pasensya na po kung nabala ko kayo. Paghingi ng paumanhin ni Rose sa kaharap niya. Nasa isang private cafe sila sa syudad. Ayos ng Rose. Kaya ko namang i-reschedule lahat ngayong araw. Kung gusto mong buong araw tayo mag-usap. May ngiti namang sabi ni Christopher, ang dating boss ni Rose, sa isang malaking kumpanya sa syudad. Salamat, sir. Sinabi niyo po noon na kung gusto kong bumalik sa trabaho ay hindi ako magdadalawang isip na i-reach out kayo. Gusto ko pong magtrabaho ulit sa inyo sa kahit anong posisyon na available. Desididong sabi naman ni Rose. Napakunot naman ang noon ni Christopher. Walang problema yun, Rose. Tanggap ka palagi sa kumpanya ko pero pwede ko bang malaman kung bakit gusto mo magtrabaho ulit? Tanong ni Christopher. Bago pa makapagsalita si Rose, ay nagsalita muli si Christopher. Huwag ka na masyadong maging formal sa akin. Para naman tayo walang pinagsamahan bilang magkaibigan. Tsaka pansin na pansin ko na rin ang mugto ng mga mata mo. May nangyari ba? Mangiyak-ngiyak namang tiningnan ni Rose si Christopher sa mata. Si Christopher ang dating boss ni Rose pero kahit boss niya ito ay nakabuo sila noon ng pagkakaibigan at nagkakasundo rin sa maraming bagay. Close na close sila noon pero naglaho ito noong tumigil si Rose sa trabaho dahil rin kay Edward. Niloko ko ni Edward. Nahuli ko sila ng kaibigan kong si Diane na nakapataw sa isa't isa. Kailangan ko ng trabaho para makapagbayad ng apartment na tinutuluyan ko ngayon. Tulungan mo ko, Chris. Pinipigilan ni Rose ang sarili na maiyak. Tumayo naman si Christopher sa kalumipat na upo sa tabi ni Rose at niyakap ito. Tuluyan namang naiyak si Rose dahil hindi niya talaga makontrol ang luha niya lalo na sa tuwing maaalala niya ang nangyari. I'm sorry, Rose. Don't worry. Nandito ako. Hindi kita papabayaan. Salamat at nilapitan mo ako. Sabi naman ni Chris sa kahinagod ng likod ni Rose para mapatahan ito. Tumahan din si Rose matapos ang ilang sandali. Ano na ngayon ang plano mo bukod sa paglipat mo sa apartment? Tanong ni Christopher. Gusto kong ayusin ang pagitan namin ni Edward. Baka may chance pa na maayos ang lahat. Hindi ka niya deserve, Rose. Hiwalay mo ng lalaking yun. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, Chris. Pero sa buhay mag-asawa, kailangan ko munang subukan ng lahat bago sumuko. Wala naman kasing patutunguhan kung pride ko ang iisipin ko. Mas magiging magulo lang ang lahat. At alam mo naman kung gaano ko kamahal si Edward. Gumuhit naman ang pagkadismaya sa mukha ni Christopher, pero ngumiti rin ito. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo, Rose. Basta hayaan mo lang ako na manatili sa likuran mo para suportahan ka at saluhin kapag nasaktan ka ulit. Huwag mo ko itaboy at huwag kang lumayo sa akin. Makahulugang sabi ni Christopher. Mabilis naman na tumango si Rose. Maraming salamat dahil sa kabila ng lahat ay nanatili ka pa rin mabait sa akin, Chris. Oo naman, mas mabait ka pa rin sa akin noon. Alam mo, huwag na tayong maging magdrama ngayon. Order na muna tayo. Anong gusto mo? Ngumiti naman si Rose at hindi na nahiya pa. Umorder na sila pareho sa kakumain at nagkwentuhan ng mga nangyari sa buhay nila noong hindi nila nakita ang isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa nagdesisyon din sila na umuwi na. Kasalukuyan namang umuwi si Rose sa apartment na pagmamay-ari niya. Konti na lang ang laman ng credit card niya kaya kailangan niyang magtipid muna lalo na't ayaw niya munang lumapit kay Edward. Gusto niya na magpalipas muna ng ilang araw bago muling kausapin ng asawa. Sa opisina ni Christopher, hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Rose. Seryoso ka ba talaga? Sekretary mo? Hindi ba't ang laki-laki ng posisyon na yun? Kaya ko namang tanggapin ng kahit na anong trabaho. Ano na lang ang sasabihin ng sekretary mo ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Rose, gulat siya dahil binigay ni Christopher sa kanya ang posisyon bilang sekretary nito. Seryoso ako, Rose. Bakit ka naman magugulat dyan? Hindi ba't posisyon mo talaga yun noon? Tsaka, huwag ka mag-alala. Sa sekretary ako dahil bago pa siya na-hire sa pagiging sekretary ko,
ay alam na niya ang temporary lang ang posisyon niyang yun. Ramdam ko rin naman yun na babalik ka na talaga dito. Sagot naman ni Christopher. Grabe na talaga ang tulong at kabaitan mo, Chris. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung hindi ka nakilala noon. Kaya pinagpapala ng gustong kumpanya mo dahil ang bait-bait mo. May ngiti namang sabi ni Rose. Siyempre, wala pa rin nagbago. Kung anong pagkakakilala mo sa akin nun, ganun pa rin naman ngayon. Proud naman na sabi ni Christopher. Mabuti ka pa. Ang ganda parati ng buhay mo. Kamusta naman ang love life mo? Don't tell me, wala pa rin. Naku, ang tanda-tanda mo na kaya. Natatawa ang sabi ni Rose. Napangiti naman si Christopher dahil unti-unti nang nanumbalik ang pakikitungo ni Rose sa kanya at mas nagiging komportable na ito sa kanya. Maganda nga ang buhay ko. Kabaliktaran naman yun ng love life ko. Hayaan mo na. Baka makuha ko na ngayon ang girl of my dreams ko. Talaga lang ah, may ganyan ka nang nalalaman. Sino bang maswerteng babaeng yan? Ipakilala mo naman ako. Baka kilala mo rin siya. Huwag ka muna magmadali. Oo na, hindi naman kita basta-basta mapipilit eh. Sige na, magsisimula na ako ngayon. Anong gagawin ko? Tatawagan ka ng sekretary ko maya-maya para maibigay sa'yo lahat ng detalye ng trabaho na kailangan mong ipagpatuloy. After nun ay may meeting naman ako na kailangan mo ring daluhan. Ilang oras din yun kaya pagkatapos ng meeting ay manlilibre ako ng dinner sa'yo. Lumiwanag naman ang mukha ni Rose dahil sa sinabi ni Edward. Talaga? Sabi mo yan ah? Masaya namang tumango si Christopher. Mabilis na lumipas ang mga oras at mga gawain. Natapos din ang meeting ni Christopher at masaya si Rose na nakapagsimula na ng trabaho. Gumagaan na rin sa kasalukuyan ang pakaramdam niya. Halos 5 araw na rin ang lumipas simula noong umalis siya sa bahay nila ni Edward. Magkasabay na naglalakad sina Christopher at Rose sa gitna ng mataong syudad. Nakasuot pa rin si Christopher ng formal na tuxedo kaya hinubad niya ito kaya nagtanging puting long sleeve polo lang ang natira. Nagniningning naman ang mga mata ni Rose habang tinitingnan ang iba't ibang mga tindahan sa paligid. Bawat isa ay puno ng masasarap at pamilyar na mga amoy. Ito na yun. Ito yung lugar na sinasabi ko sa'yo. Meron silang pinakamalupit na street food dito, Chris. Excited na sabi ni Rose. Di naman nalata na excited ka, no? Sige, pili ka kahit ng ano. Ikaw ang magdedesisyon ngayon, kaya sulitin mo na. May ngiti namang sabi ni Christopher. Sige. Miss na miss ko na talaga ang mag-street food. Matagal na rin sana kitang kinontak. Ayaw kasi ni Edward sa mga ganitong pagkain at mas ayaw niya naman na kontakin kita. Pabulong na sabi ni Rose pero narinig naman niyo ni Christopher. Ayos lang yan. Huwag ka na malungkot. Nandito na naman ako. Kahit araw-araw pa tayo rito, walang problema. Talaga? Sabi mo yan ah. Wala nang bawian. Tumawa naman ng mahina si Christopher saka pumili na sila ng kakainin. Noon pa man ay madalas na ang dalawa sa street foods. Si Rose naman ang nagturo kay Christopher na kumain ng street foods na nagustuhan din naman ni Christopher. Ang galing! May free sabaw pa sila dito. Masayang sabi ni Rose saka tinignan si Christopher. Kamusta ang lasa? Masarap pa rin ba gaya noong nalasahan mo dati? Baka nag-iba na yung taste mo mula nung hindi na tayo nagkikita. Tumawa naman si Christopher saka sumagot. Masarap pa rin gaya ng dati. Tsaka sino naman ang may sabi na nag-iba ang taste ko? Mabuti yan, Chris. Panatilihin mo yan. Well, pwede naman talagang magbago pero sana naman yung pagbabago na hindi nakakasakit ng iba o nakakatapak sa pagkatao ng iba. Hindi naman agad nakapagsalita si Christopher. Ramdam niya pa rin ang sakit sa bawat salitang binibitawan ni Rose. Nakausap mo na ba siya? Biglang tanong ni Christopher. Umiling-iling naman si Rose. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kung anong sasabihin o gagawin ko. Kahit sinabi ko na gusto ko na magkaayos kami, hindi pa rin mawala sa isip ko na nasaktan ako na sobra. Ano mo na maging desisyon mo? Susuportahan kita. Pero isa lang masasabi ko. Ayaw ko na masaktan ka pa kaya sana kahit pa paano ay isipin mo ang sarili mo palagi. Aanin mo naman ang pakikipag-ayos kay Edward. Kung sasaktan ka na naman niya, paano kung ayaw na niyong makipagbalikan sa'yo? Kailangan ko munang marinig ang side ni Edward bago siya husgahan, Chris. Alam kong yun din ang gagawin mo kapag nakagawa ko ng masama sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Chris at nagpatuloy na lang sa pagkain. Sa loob-loob niya, ayaw na niyang pahabain pa ang pag-uusap nila tungkol sa asawa ni Rose dahil ayaw niyang nakikitang nasasaktan si Rose. Pinipigilan niya ang sarili na magsalita ng husto tungkol kay Edward para sa kapakanan ni Rose.
Matapos kumain ay hinatid din ni Chris si Rose sa apartment nito bago umuwi. Kinabukasan, ngayon na? Pero, hindi pa ako nakapaganda ng mga dadalhin. Gulat na sambit ni Rose nang sabihin ni Christopher na pupunta sila ng resort dahil may appointment si Christopher doon na siningit lang sa schedule niya. Don't worry, bibili na lang tayo ron ng damit. Time na rin to para makapagpapahangin ka. Kahit pa paano, kasi need ko rin yun dahil nakaka-stress na rin sa trabaho. May choice pa ba ako? Ikaw na yan eh. Sige na nga. Sabi naman ni Rose na halatang excited din. Si Christopher na ang nagmaneho papunta sa resort. Komportable naman si Rose sa pagiging mabait ni Christopher sa kanya kahit boss niya ito. Nakikita niya naman na maaasahan talaga at tunay ang pinapakita ni Christopher sa kanya. Wow! Ang ganda naman dito! Isa ba to sa resort na pagmamayari mo? Manghang tanong ni Rose nang marating nila ang resort. Naalala mo pa rin ng may pagmamay-ari ako resort? Oo, isa nga to sa mga yun. At dito ko madalas minimit ng mga kliyente ko mula nung umalis ka sa kumpanya. First mo rito kaya feel at home. Tsaka mag-enjoy ka lang. May ngiti namang sabi ni Christopher. Aliw na aliw naman si Rose na tinitingnan ng mga disenyo sa paligid. Napakabait din ng mga staff sa resort na bumabati sa kanya at kay Christopher. Mahahalata rin na dinadayo ang resort dahil sa raming tao at kadalasan pa sa mga ito ay turista galing sa ibang bansa. Ang ganda ng dagat! Pasigaw na sabi ni Rose na para bang bata na tumakbo papunta sa dalampasigan. Makulimlim ang kalangitan. Hindi mainit pero mukhang hindi rin naman uulan. Ang hangin ay presko at malamig sa balat. Kitang-kita ni Rose mula sa kinatatayuan niya ang mga alon na malakas na humahampas sa pampang. Ang puting buhangin ay humahalo sa bula ng alon na nagre-resulta ng tila mga kristal na kumikislap sa buhangin. Sana ganito kaganda palagi ang buhay. Maliwalas, maalon pero tahimik at presko naman. Bulong ni Rose habang nakapikit at dinadamdam ang hangin. Bawat tao, may kanya-kanyang tanawin sa buhay. Nakadepende na yun kung paano mo magdedesisyon. At paano mo kukontrolin ang sarili mo sa mga bagay-bagay. Sabi naman ni Christopher na nasa tabi ngayon ni Rose. Ang tanawin ba na sinasabi mo ay ang mga ugali nila o mga nararanasan nila sa buhay? Tanong ni Rose. Kung saan mo gustong ikumpara ang tanawin na sinasabi ko, yun na yun. Minulat ni Rose ang mata sa katiningnan si Christopher na nakatingin lang sa dagat. Ikaw, ano ang tanawin mo sa buhay? Hindi kita kailanman nakita na galit o kaya naiinis. Ang kalbado mo parati. Yun ba ang tingin mo? Baka madisappoint ka lang kapag nakita mong o nalaman mo kung anong side ko. Bakit naman? Lahat naman tayo may masamang side. Nakadepende na yun kung paano mo kukontrolin bago o pagkatapos mong maipakita sa iba. Tiningnan naman ni Christopher si Rose sa kanginitian. Ginulo niya ang buhok ni Rose. Dami mong alam. Tara na sa hotel room para makapagpahinga ka na rin mula sa biyahe. Mamaya ko na kasi imimit yung client ko. Ayos lang ako no. Ang ganda mamasyal dito. Mamaya na kapag nakapagpahinga ka na. Marami naman akong oras dito kaya hindi ka tayo uuwi. Huwag ka na makulit. Sabi ni Christopher, saka pinaikot ni Rose at tinulak papalayo sa dagat papunta sa 3 floor ng building kung saan tinawag itong mini hotel ng resort. Sure na ba talaga? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Hindi naman kasi ako inaantok o kaya pagod eh, sabi ni Rose nang marating nila ang hotel room kung saan sila namamalagi. Malaki ang room at komportable naman si Rose na iisa ang room nila sa hotel dahil 2 naman ang kwarto sa loob. Wala rin naman sa isip ni Rose na may gagawing masama si Christopher. Huwag ka na maraming sinasabi. Umiga ka na lang ng 1 oras. Kapag hindi ka nakatulog, mamamasyal tayo. Sabi ni Christopher sabay tulak ulit kay Rose papasok sa kwarto nito. 1 oras lang ah, kahit matutulog ka. Gigisingin talaga kita kapag di pa ako nakatulog sa loob ng 1 oras. Oo nga. Sige na, higa na, bilis. Magsasalita pa sana si Rose nang isara agad ni Christopher ang pinto ng kwarto nito. Hindi niya naman napigilang matawa dahil alam niyang inis na inis sa kanya si Rose dahil sa pagsara niya sa pinto. Alam niya rin na hindi basta-basta magagalit si Rose sa kanya kaya hinayaan niya lang ito. Tinungo ni Christopher ang couch sa sala at umupo roon. Sa katabi niya ay may mga papeles naman ang kailangan niyang basahin bago ang magaganap na meet-up niya mamayang gabi sa kliyente niya. Tiningnan niya ng maigi ang pangalan ng taong matagal na niyang kinagagalitan. Unti-unti niya namang nalukot ang hawak niyang papeles kaya agad na pinakalma niya ang sarili. Edward Sandoval.
Bulong ni Christopher sa kaibinaling ang tingin sa labas ng malaking glass window ang kung saan kita ang view ng dagat sa labas. Naghintay ng 2 oras si Christopher at dahil hindi lumabas si Rose sa kwarto nito ay paniguradong nakatulog na ito. Nagdesisyon naman si Christopher na magpahinga na rin mula sa kabilang kwarto. Sa isang restaurant sa resort, pumasok si Christopher sa loob habang si Rose naman ay nakasunod sa kanya. Nakasuot ng black suit si Christopher habang si Rose naman ay nakasuot din ng black halter dress kung saan kitang-kita ang makinis at maputi niyang balat. Mas lumabas ang ganda at kaseksihan ni Rose lalo na't alagang-alaga talaga siya sa sarili. Good evening, Mr. Wilson. Masayang bati ng kliyente ni Christopher. Hindi niya pinansin ni Christopher dahil hinilan niya ang upuan para paupuin si Rose. Ang kaninang excited na nakangiting mukha ni Rose ay napalitan ng pagtataka at kaba nang makilala ang kamiting ni Christopher. Umupo ka, Rose. Huwag kang kabahan. Nandito lang ako. Kalmadong sabi ni Christopher. Natauhan naman si Rose kaya umupo rin siya. Magkakilala kayo? Anong ginagawa mo rito, Rose? Tanong ni Diane na siyang kasama ni Edward dahil sa Edward nga ang kliyente ni Christopher. Let's set aside your personal issues. Nandito tayo para sa negosyo, hindi ba? Seryosong tanong ni Christopher. Hindi naman nakapag-react si Edward dahil sa gulat. Halata sa mukha niya na naguguluhan siya sa pagdating ni Rose. Tahimik lang si Rose at pinilit ang sarili na i-focus sa pagte-take note sa pag-uusap ni Christopher at sa client nito. Kahit naramdam niya ang titig mula kay Diane at Edward, ay isinawalang bahala niya lang ito. So you're saying na pababa na ang sales ng business mo. Kaya naisipan mo makipag-collaborate kay Miss Diane na sumang-ayon naman at nakipag-partnership din sa akin. Tanong ni Christopher. Yes, sir. We want to get your side. Magtulungan tayo para mas lumago pareho ang business natin. Confident namang sabi ni Edward. Tumawa naman ng mahina si Christopher bago nagsalita. Mr. Sandoval, alam natin pareho na kahit wala ang business mo, malago talaga ang business ko. Admit it, ikaw ang mas nangangailangan ngayon. Hindi ko naman po yun ipagkakaila kaya nga po lumapit ako sa inyo. That's a good start, Mr. Sandoval. Importante talaga sa negosyo ang pag-amin sa pagkakamali. Narinig ko ng presentation na gusto mong iparating. Now, alam kong sinabi ko sa iyo na huwag nating isama ang personal issues sa negosyo. Ibibigay ko sana ang bayan ng desisyon ng sekretary ko na si Miss Rose de la Peña. Let's give her some time para magdesisyon kung tatanggapin ba dapat kayo sa kumpanya ko as partnership. Napunta naman ng tingin lahat kay Rose dahilan para kabahan ng husto si Rose. Ano ba sinasabi mo, Chris? Ano kalokohan to? Bulong ni Rose kay Christopher. Mukhang kailangan ng mahabang time ng sekretary ako. Hintayin niyo na lang ang desisyon niya pagkatapos ng 1 araw o 2. Pwede niyo siyang hikayatin basta sa kanya magagaling ang buong desisyon ko. May ngiting sabi ni Christopher. Excuse me, sir. Sekretary niyo lang siya. Kaya bakit siya magdedesisyon na buo? Aware ba kayo na may asawa siya? Baka ginagawa na niya kayong kabit. Biglang sabi naman ni Diane. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, miss. And yes, I am well aware sa buhay ni Miss De La Peña dahil magkaibigan kami lubos. Tsaka hindi porket kilala mo ang isang tao ay kilala mo na talaga ang buong pagkatao niya. Well, that's all for today. Kukontakin ko na lang kayo. Sana man ang magiging desisyon ni Rose. Have a good night. Tumayo si Christopher sa kasinenyasan si Rose na sumunod. Nauna namang naglakad si Christopher at bago pa tuluyang makasunod si Rose ay hinawakan siya ni Edward sa braso. Paano mo naging magkaibigan si Mr. Wilson? Bakit wala akong alam tungkol sa bagay na yun? May diin na tanong ni Edward. Hindi mo pa talaga ako kilala ng gusto, Edward. At ano naman kung kaibigan ko nga si Christopher? Hindi ka naman nagtanong kung kilala ko ba siya noon. Seryoso namang sabi ni Rose. Mag-uusap tayo ng tayo lang. Ayusin na natin to, Rose. Napatigil naman si Rose sa sinabi ni Edward. Hindi siya kumilos at hinintay ang susunod na sasabihin nito pero bigo siya. Umasa na naman ang damdamin niya dahil sumingit si Diane. Hayaan mo na siya, Edward. May pinalit na siya sa'yo. Pakawalan mo na siya. Galit na sabi ni Diane. Saka hinila si Edward papalapit sa kanya kaya napabitaw ito sa pagkakahawa kay Rose. Natauhan naman agad si Rose sa nangyari kaya agad niyang tinalikuran ng dalawa saka sumunod kay Christopher na nasa labas na. Paglabas ni Rose ay bumungad naman agad sa kanya ang naghihintay na si Christopher. Magsasalita na sana si Rose nang unahan siya nito. May bulalo sa unahan. Doon na lang tayo magapunan, ano? Game?
Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Rose, sabay tango at saka lumapit kay Christopher. Sabay silang naglakad papunta sa bulaluhan habang nag-uusap tungkol sa magandang kalangitan na napupuno ng bituin. Ang sarap ng bulalo nila dito, sambit ni Rose. Sumang-ayon naman ang ibang customer na nakarinig sa sinabi niya. Masaya namang tiningnan ni Christopher si Rose na nag-e-enjoy sa pagkain. Matapos ang ilang sandali ay natapos din silang kumain kaya nagdesisyon sila na maglakad-lakad na muna sa dalampasigan. Na-enjoy mo ba ang unang araw mo sa resort? Tanong ni Christopher. Agad naman na nag-thumbs up si Rose. Sobrang enjoy talaga. Masayang sabi ni Rose. Habang naglalakad ay may naaninag naman silang pamilyar na lalaking sumasalubong sa paglalakad nila. Unti-unti rin itong nakalapit sa kinaroroonan nila. Rose, pwede ba kita makausap na mag-isa? Tanong ni Edward. Kung gusto mo siyang kausapin mo siya na nandito ako. Seryoso namang sabi ni Christopher kaya tiningnan siya ni Rose. Sige na Chris, kaya ko na ang sarili ko. Malapit lang din naman ang hotel. Mauna ka na. Aangal sana si Christopher sa sinabi ni Rose pero nakita niya naman ang seryoso nitong ekspresyon sa mukha kaya wala na rin siyang nagawa. Bilisan mo, hihintayin kita sa unahan. Sa kung saan kita ko pa rin kayo. Sabi ni Christopher sa kasinamaan ang tingin sa Edward bago naglakad papalayo. Sigurado ka bang kaibigan lang ang tingin niya sa'yo? Ibang pagkakaintindi ko sa kinikilos niyo ngayon. Sabi ni Edward. Ano bang pakialam mo? Tsaka anong gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko magkaayos na tayo. Magsimula ulit tayo, Rose. Tuparin na natin ang pamilya na pinangarap natin noon. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Si Dea naman talaga ang unang lumapit sa akin. Kinuha ni Edward ang dalawang kamay ni Rose at tiningnan ito ng may pagmamakaawa sa muka. Naguluhan naman si Rose sa sinabi ni Edward dahil sinabi ni Diane noon na si Edward ang lumapit sa kaibigan. Please, Rose. Bumalik ka na sa akin. Tatalikuran ko si Dayan. Mas kailangan kita kaysa sa kanya. Dagdag ni Rose. Nakaramdam naman ng kirot sa puso niya si Rose pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya naiiyak. Naubos na yata ang luha niya sa mata dahil umiyak na siya noon ng halos isang araw. Kahit gusto pa ng isip niya na magkabalikan sila ni Edward at magsimula muli ay pagod na ang puso niya. Hindi na niya alam ang desisyon na pipiliin dahil nalilito na rin siya sa sarili. Pabago-bago na ng husto ang emosyon niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Edward. Kaunting panahon pa lang simula nung nahuli ko kayo pero pagod na ang puso ko. Bigla namang lumuhod sa buhangin si Edward habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Rose. Please, Rose. Mahal talaga kita. Magsimula tayong muli. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo at maitama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Mahal mo pa ako, hindi ba? Ayusin natin to. Pagmamakaawa ni Edward. Mahal pa kita, Edward. Pero hindi ibig sabihin nun may babalik na natin ng dati lalo na't sinira mo na ng gusto ang tiwala ko. Sinabi ko na ko noon na kung magkakamali ka bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko yun ipagkakait sa'yo pero iba talaga kapag napunta ka sa sitwasyon. Huwag mo akong iwan, Rose, please. Ngayon ko lang napagtanto na mas kailangan kita sa buhay ko. Parang awa mo na. Naiiyak na sambit ni Edward. Hinila naman ni Rose patayo si Edward sa katiningnan nito sa mata. Pag-iisipan ko, Edward. Sa ngayon hayaan mo muna ako makapag-isip. Tanging sabi ni Rose saka tumalikod at naglakad na papalayo kay Edward. Tinawag siya nito pero hindi siya nagabala pa na lumingon dahil punong-puno ng emosyon ang puso niya. Anong pinag-usapan niyo? Bungad na tanong ni Christopher nang makita ang papalapit na si Rose. Hindi sumagot si Rose at nagpatuloy lang sa paglalakad papunta sa hotel room nila. Nakasunod naman si Christopher sa kanya na hindi rin nagtanong. Nagmamakaawa ba siya tungkol sa negotiation namin o nagmamakaawa siya na balikan mo siya? Kahit alin sa dalawa kung pangalawa ang ginawa niya, sasabay na rin doon ng una. Seryosong sabi ni Christopher nang makapasok sila sa loob ng hotel room nila. Nag-iisip pa ako kung babalikan ko pa ba siya, Chris. Saba naman ni Rose na nakaupo sa sofa habang si Christopher ay nakatayo lang malapit sa pinto. Hindi mo na kailangang isipin yan dahil hindi mo na talaga siya kababalikan pa. Sinaktan ka na niya at sapat na yun, Rose. Oo, Chris. Pero intindihin mo rin ako. Mahal ko pa rin si Edward. Buo naman ang desisyon ko na balikan siya. Pero ngayon ay naguguluhan na ako. Pwede bang suportahan mo na lang ako?
Lumapit naman si Christopher sa kanya. Paano naman kita susuportahan kung ang desisyon mo ay magkakasakit kayo o magkakasakit sa'yo? Ginawa niya na yun, Rose. Kaya, kaya niya pa rin ulit gawin yun. Pakawalan mo na siya. Makakapagsimula ka naman na hindi siya kasama mo. Tumingin ka rin sa paligid mo. Marami ang nagmamahal sa'yo na higit sa pagmamahal na binibigay ni Edward. Hindi na napigilan ni Christopher na taasan ng kaunti ang boses. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Rose. Napahilamos naman ang mukha niya si Christopher dahil na-frustrate siya sa nangyayari. Hindi naman niya planong umamin agad pero ayaw na niyang mag-aksaya pa ng panahon dahil nagmamakaawa na si Edward na balikan siya ni Rose. Ayaw ni Christopher na magkabalikan ang dalawa. Hindi mo ba ramdam talaga, Rose? Noon ko pa pinaparamdam sa'yo na mahal kita. At ngayon si Edward na mismo ang gumagawa ng paraan para mag-iwalay kayo. Hindi ako papayag na bumalik ka pa sa kanya. Nagulat naman si Rose sa biglang pag-amin ni Christopher. Hindi agad nakapagsalita pero pinilit niya pa rin ang sarili. Anong sabi mo? Tanong ulit ni Rose dahil baka namali lang siya nang narinig. Matagal na kitang gusto, Rose. At ngayon ay mahal na kita. Handa kitang tanggapin na buo. Ipapakita ko sa iyong pagmamahal at mabuting intensyon ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi kita bibiguin. Bakit ngayon mo sinasabi yan, Chris? Ngayon talaga na may asawa na ako at kasal pa? Hindi makapaniwala ang tanong ni Rose. Natuwag ako noon. Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka o paano mo pinapahalagahan ng sobra si Edward. Igit ko noon, Rose. Pero ngayon ay hindi na dahil nakakalaban na ako. Makakalaban na ako. Dahil hindi legal ang kasal ninyo. Napatayo naman si Rose sa sinabi ni Christopher. Anong sinabi mo? Anong hindi legal? Pasensya na kung sa akin mo malalaman to, Rose. Pinimbestigahan ko si Edward dahil na rin parte yun ng negosyo pero nalaman ko na single ang status niya. Inilungkot kong tungkol doon at nalaman ko na hindi na ipasa sa itaas ang papeles niyo sa kasal. Ibig sabihin, hindi kayo kasal sa batas. Hindi ko alam kung paano na itago yun ni Edward sa'yo. Pero yun ang katotohanan. Kaya ayaw ko na magbalikan kayo. Dahan-dahan namang tumulo ang luha sa mata ni Rose. Lumapit si Christopher at akmang hahawakan siya na umiwas siya saka naglakad papunta sa kwarto niya. Sumunod naman agad si Christopher sa kanya pero nang isara niya ang pinto ay napahinto na si Christopher sa labas. Narinig niya ang hagulgol ni Rose mula sa loob. Gusto man niyang pumasok para damayan ito, mas minabuti niya na lang nahayaan muna si Rose. Tinungo niya na lang ang sofa at doon naghintay kung kailan lalabas ng kwarto si Rose. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw. Nakatulog si Rose mula sa pag-iyak at nagising ng maaga. Tiningnan niya ang orasan at halos 4:00 pa lang ng umaga. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nadatnan niya naman si Christopher na nasa sofa at mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ito at tiningnan ng mabuti. Kitang-kita naman ni Rose na sa malapitan ang makinis at guwapong mukha ni Christopher. Talaga bang gusto mo ko noon pa? Bakit ngayon mo lang sinabi yun? Kung inamin mo yun noon, may pagkakataon kaya na hindi ako tuluyang nagpakasal kay Edward? Bulong na tanong ni Rose. Pasensya ka na. Nang nahihirapan ka na rin na dahil sa akin. Hindi ko naman hiniling na ganito ang mangyari sa buhay ko. Pinapahalagahan kita, Christopher. Hindi ko basta-basta masusuklian ang nararamdaman mo sa akin dahil sa nangyari. Haharapin ko muna ito. Tsaka natin titignan kung saan tayo dadalhin ng tadhana sa hinaharap. Dagdag ni Rose, saka tumayo at tinungo ang pinto mula para lumabas. Dinala si Rose ng mga paa niya sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin malayo sa dagat para hindi siya mabasa. Pinagmasdan niya ang dagat at dinamdam ang hangin. Napayakap si Rose sa sarili dahil tinatablan siya ng lamig. Mabutit nakita kita rito. Gusto sana kitang kausapin. Pairap na sabi ni Diana na nakatayo sa tabi ni Rose. Ano na naman ang kailangan mo? Hindi ba dapat ay nagsasaya ka? Alam mo siguro na hindi legal ang kasal namin ni Edward. Tanging sabi naman ni Rose. Oo, alam ko yun. Kaya nga confident ako na pumatol sa kanya. Ngayon, gusto niya naman akong itaboy dahil sa'yo. Anong binigyan mo na naman siya ng motibo para balikan ka? Magsawa ka naman, Rose. Kahit bumalik pa si Edward sa'yo, makukuha ko pa rin siya sa'yo.
Napatawa naman si Rose dahil sa mga salitang narinig niya mula kay Dayan. Hindi na ako makikipagbalikan, Dayan. Isaksak mo yan sa baga mo. Ano? Isaksak talaga ba? Alam ko namang patay na patay ka sa kanya noon pa eh. Aminin mo na. Gagawin mo rin naman lahat para bumalik siya sa'yo. Ano? Gagamitin mo yung negotiation nila ni Mr. Wilson? Ha? Sigaw ni Dayan. Tumayo si Rose sa kahinarap si Dayan. Mabuti at pinaalala mo. Tatanggihan ko ang presentation niyo para mabigyan naman kayo ng leksyon na hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay makukuha niyo ang mga gusto niyo. Ang kapal naman ng mukha mo. Sino pinagmamalaki mo? Si Mr. Wilson? Ano? Gagamitin mo siya para gumanti sa amin? Ano naman ang pakialam mo dun? Tsaka Dayan, sa tingin mo ba, ginawa sa akin ni Edward ang pagtataksil ay hindi niya rin gagawin sa'yo? Nagawa niya nga sa akin na sobrang bait at maalaga kong asawa. Sa'yo pa kaya na napulot lang niya? Para man na rin nilunok ang sinuka ko. Kadiri ka. Mulang hiya ka? Sigaw ni Dayan at akmang sasampalin na sana niya si Rose nang napigilan siya ni Edward. Ano nangyari dito? Rose, nakapag-desisyon ka na ba? Taas no namang tiningnan ni Rose Edward. Oh, Edward, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Lalo na't hindi naman legal ang kasal natin. Ano? Bakit? Dahil ba kay Mr. Wilson? Pinalitan mo na ba talaga ako? Hindi mo basta-basta magagawa yun, Rose. At ano naman ang alam mo? Sa kaya't hindi ko kayang gawin. Tigilan na natin to. Kung gusto mong sumama kay Dayan, magsama kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Hindi yan mangyayari, Rose. Nasa akin ang mga papeles natin sa kasal. At isang pasa ko lang sa abogado, magiging legal yun. Kaya ayusin natin to sa maayos na usapan. Wala na akong pakialam, Edward. Sinira mo ang tiwala at halos kalahati ng pagkatao ko. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Seryosong sabi ni Rose, saka naglakad at iniwan ang dalawa. Pumalik siya sa hotel room. Saan ka galing? Ano nangyari? Bungad na tanong ni Christopher. Agad na nilapitan ni Rose si Christopher at seryoso itong tiningnan. Niaakyat ni Edward ang mga papeles namin sa kasal para maging legal to. Ayoko na makipagbalikan sa kanya, Chris. Please tulungan mo ko. Pakasalan mo ako. Mabilis na sabi ni Christopher. Ha? Pakasalan mo ako, Rose. Yun lang ang paraan kung gusto mong makalayo ng tuluyan kay Edward. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Masama na kung masama pero gagawin ko rin itong pagkakataon para mapatunayan sa iyo ang atensyon ko. Tutulungan rin kita makabawi at makapagiganti sa kanila. Mahaba at porsigidong sabi ni Christopher. Hindi naman nakapagsalita si Rose dahil medyo nagulat siya sa gustong mangyari ni Christopher. Unti-unti namang bumilis ang tibok ang puso niya dahil sa malalim na tingin ni Christopher sa mga mata niya. Seryosong seryoso ito. Pero, mahihila ka naman sa problema ko. Madadami ka na naman sa hindi magandang nangyari sa akin. Ayoko rin na pagbuntungan ka ng galit ni na Edward. Hinawakan naman ni Christopher ang kamay ni Rose. Huwag mo akong alalahanin. Dahil ako poprotekta sa iyo. Ako ang magiging kasangga mo sa laban sa kanila. At pangako, hindi ako titigil hanggat hindi nauhulog ang loob mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Napakurap naman ng ilang beses si Rose sa sunod-sunod na sinabi ni Christopher. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Magluluto lang ako ng agahan. Tatawagin na lang kita. Tatawag din ako sa abogado na kilala ko para mag-ayos ng papeles ng marriage contract natin. Ayos lang ba sa'yo yun? Hindi naman agad nakapagsalita si Rose dahil hindi niya alam ang sasabihin. Ilang sandali lang ay dahan-dahan rin siyang tumango. Hinintay naman siya ni Christopher na pumasok sa kwarto kaya tumalikod na rin siya at pumasok doon. Umupo si Rose sa gilid ng kama habang pinoproseso ang mga nangyari. Ano nangyari? Bakit sobrang biglaan ang lahat? Hindi ba ako nananaginip? Magpapakasal ba talaga ako kay Chris? At maghihiganti kay Edward? May pag-asa pa rin ba na mahulog nga ako ng tuluyan kay Chris? Sunod-sunod na tanong ni Rose sa sarili. Nag-isip-isip siya ng gusto pero wala pa rin siyang naiisip na sagot sa sarili niyang tanong. Hahayaan na lang niya ang hinaharap na tadhana na magbigay sa kanya ng sagot sa mga tanong niya. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos mag-agahan ay nanatili si Rose sa hotel room at nanood lang ng movies. Habang si Christopher naman ay may inaasikaso sa labas. Na-e-enjoy rin naman ni Rose ang panonood niya at hindi na malayan ang oras. Bumili na ako ng pagkain sa labas para sa tanghalian. Nanonood ka pala. Tanong ng kararating lang na si Christopher. Tumayo naman si Rose para salubungin si Christopher
Saka kinuha ang pinabili nito at dumiretso sa kusina. Hindi ko na malayan ng oras, tanghalian na pala. Kumusta ang inasikaso mo? Pabalik na tanong ni Rose. Na proseso ng marriage contract. Mabilis kumilos ang abogadong kilala at pinagkakatiwalaan ko. Kailangan na lang ng pirma mo. May babalik ka sa kanya at masikaso niya. Tiningnan naman ni Rose si Christopher at nakita niyang may dala itong transparent envelope na may lamang papeles. Siya ko na ipapakita sa ito. Kumain na muna tayo. Yaya ni Christopher. Hindi na rin umagal si Rose dahil nagugutom na rin siya. Oo nga pala. Hindi na natin itutuloy ang negotiation kay Edward. Alam kong yun ang gusto mo. Huwag kang makonsensya dahil simula pa lang yun pa rin ang desisyon ko. Sabi ni Christopher habang sumusubo ng pagkain. Pansin niya naman na tahimik lang si Rose at mukhang may iniisip. Rose, may problema ba? Tanong ni Christopher na siyang nagpabalik kay Rose sa realidad. Wala. Naalala ko lang na ang dami kong nasayang na oras. Pag-alaga at pagmamahal sa maling tao. Bakit yung iba ang dali nilang magpatawad at magbigay ng kahit paulit-ulit na pagkakataon sa taong mahal nila? Tapos ako hindi. Siguro, napagod na rin ako dahil sa parang pag-aalipin ni Edward sa akin noon. Akala ko normal lang ang paglilingkod ko sa kanya pero nagiging utosan na pala ako. Mahabang sabi ni Rose. Hinawakan naman ni Christopher ang kamay ni Rose na nasa mesa. Tapos na yung lahat, Rose. Huwag kang madismaya dahil lahat ng tao ay iba-iba ang opinyon at laban sa buhay. May mga bagay na kaya nila na hindi mo kaya at mayroon din na kaya mo at hindi nila kaya. Ang mahalaga ay nakalaya ka na rin sa pagtrato ng hindi maganda sa'yo ni Edward. Nangiting sabi ni Christopher na nginitian naman ni Rose pabalik. Matapos kumain ay nag-uusap din ang dalawa tungkol sa marriage contract at sa huli ay pumirma rin si Rose. Nagdesisyon si Rose na umuwi na rin sa syudad at samahan din si Christopher sa abogado sa pagpasa ng marriage contract na papirmahan nila. Sa bahay ka pa rin tumuloy para makatotohanan ang kasal natin. Huwag kang mag-alala sa gustusin. Ako ang bahala. Pwede ka rin na huwag na magtrabaho pero kung mahal mong pagtatrabaho, hindi rin kita pipigilan dun. Sabi ni Christopher habang nagmamaneho sa kotse ng pauwi. Nasa front seat naman nakaupo si Rose. Nag-iipon siya ng lakas ng loob para ibalik ang pakikitungo niya ng komportable kay Christopher. Sige, ikaw bahala. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Tsaka ayaw ko huminto sa pagtatrabaho. Ambag ko na rin yun sa kabutihan mo sa akin. Huwag ka rin mag-alala. Magaling naman ako sa gawaing bahay. Kahit may trabaho ako sa kumpanya mo, hindi ko rin pababayaan ang role ko bilang asawa mo. Proud na sabi ni Rose. Sabi mo yan ha? Aasahan ko yan. Para namang excited na sabi ni Christopher. Walang kalagyan ng saya sa puso niya dahil sa nangyari. May malaking pagkakataon na siya ngayon na makuha ang puso ni Rose. Narating din nila ni Christopher ang bahay at hindi na namangha pa si Rose dahil nakapunta na siya ito noon. Dahil sa magkaibigan nga sila. Hindi pa rin nagbabago ang loob ng bagay. At lahat ng nakikita ni Rose ay pamilyar pa rin sa kanya. Binigay ni Christopher ang kwarto na katabi lang din ng kwarto niya. Bakanting kwarto naman ito kaya hindi pa ito nanghihigaan ni numan. Magpahinga ka na, gabi na rin. Wala ka namang trabaho bukas dahil weekend pero aalis ako ng maaga. Dahil may aasikasuhin pa rin ako sa opisina. Ayakin ako anong gusto mong gawin bukas. Kwentuhan mo lang ako sa adventure mo pag uwi ko. May ngiting sabi ni Christopher. Ngumiti naman pabalik si Rose sa kaniyakap si Christopher. Salamat sa lahat, Chris. Bulong ni Rose. Niyakap din siya pabalik ni Christopher. Pagkatapos, magyakapan ay napunta na rin sila sa kanya-kanya nilang mga kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Rose. Tinungo niya ang kusina at wala na siyang Christopher na nadatnan. Mas maaga yata itong umalis. May nakahanda na ring breakfast sa mesa kaya kinain na rin yun ni Rose na mukhang gawa ni Christopher. Dahil wala namang ibang gawa si Rose, naisipan na lang niyang maglakad-lakad sa labas dahil hindi naman mainit, makulimlim ang langit at mukhang uulan. Napunta si Rose sa pinakamalapit lang din na bahay ni Christopher at naupo sa may swing. Pinagmamasdan ni Rose ang mga batang naglalaro sa paligid kasama ang pamilya nito. Bata pa lang si Rose ay nawala na siya ng mga magulang. Lumaki siya sa bayang punan kaya mula noon ay nangarap talaga siya ng isang buong pamilya. Akala niya ay matutupad niya ito kasama si Edward pero hindi pala. Rose! Walang hiya ka talagang babae ka? Bawiin mo ang desisyon mo ng partnership nila Edward at Christopher. Kung galit ka sa akin,
Ako ang parusahan mo, huwag si Edward! Sigaw na papalapit na si Dayan. Medyo nagulat naman si Rose sa biglang pagdating ni Dayan kaya agad siyang napatayo at napaatras papalayo kay Dayan. Tigilin mo na ako, Dayan. Ayoko nang madamay pa sa kalokohan ninyo ni Edward. Sayang-sayo na siya. Lubayan mo na ako. Pasigaw naman na sabi ni Rose. Napansin naman ni Dayan na patuloy pa rin ang pag-atras ni Rose kaya huminto siya dahilan para huminto rin si Rose. At sa tingin mo, sapat na yun para ibigay mo siya sa akin? Gumagapag na ang negosyo ni Edward dahil sa'yo, Rose. Gusto ka na niyang balikan dahil sa pagkakaroon mo ng connection kay Christopher. Pati ako ay sinisisi na niya sa kabalasang iniwan mo sa kanya. Galit na sabi ni Dayan. Pinagtitingin na sila ng mga tao sa park pero binabaliwala nila iyon. Bakit mo sinisisi sa akin ng tungkol sa bagay na yan? Wala pang akong ginagawa, Dayan. Sigurong ay karma niyo yan. Huwag mong ipahid sa akin ang kamalasan niyo na nararapat din naman sa'yo. May diin namang sabi ni Rose. Ano? Kamalasan? Ikaw lang nag-iisang mana sa buhay namin. Kung pumayag lang sana si Edward noon na lasunin ka, wala ka na sana ngayon dito. Sambit naman ni Dayan, saka mabilis na sinugod si Rose. Hinila ni Dayan ang buhok ni Rose ang malakas na malakas. Dala na rin ng sakit ay hinila rin pabalik ni Rose ang buhok ni Dayan. Nababaliw ka na! Magsama kayong dalawa ni Edward sa impyerno! Mga taksil! Sigaw ni Rose, patuloy ang pagsasabunutan ng dalawa. May mga umawat pero nadadamay lang sila dahil na sinasaktan ni Dayan ang lumalapit. Matapos ang ilang sandali ay buong lakas na itinulak ni Rose si Dayan dahilan para mapabitaw ito sa buhok niya at malakas na napaupo sa may damuhan sa park. Ang baby ko! Umiiyak na sigaw ni Dayan habang nakatingin sa binti niya na may umaagos na dugo. Nakasuot siya ng maikling dress kaya kitang-kita ang pag-agos ng dugo rito. Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Sigaw ulit ni Dayan. Nanatili namang nakatayo si Rose habang nakatakip ang mga kamay sa bibig niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa pagkabigla. May mga tao naman sa paligid na mabilis na tinulungan si Dayan at agad na sinugod sa pinakamalapit na ospital. May lumapit din kay Rose para kumustahin ang kalagayan niya pero walang naisagot si Rose dahil para nablangko ang isip niya sa nangyari. Buntis si Dayan at sigurado siya na si Edward ang ama nito na mas lalo nagpatusok sa puso niya. Sa bagong sakit na nararamdaman ay hindi na tumulo ang luha niya dahil naging manhid na siya sa lahat ng sakit na binibigay ni Edward sa kanya. Rose, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Christopher. Napabalik si Rose sa realidad at inikot ang tingin niya. Nakaupo siya sa sofa sa sala ng bahay ni Christopher. Chris, bulong ni Rose at napayakap kay Christopher na katabi lang niya. Tuluyan na siya umiyak. Akala ko ay kaya ko magiganti pero hindi pala. Wala pala akong ginagawa pero nakukonsensya na ako sa mga nangyayari. Maniwala ka, hindi ko intensyon na itulak si Dayan. Wala rin akong ideya na buntis pala siya. Umiiyak? Nasabi ni Rose. Shh, tama na Rose. Tumakan ka na. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang kalagayan ni Dayan. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya malalapitan pa. May lambing naman nasabi ni Christopher. Hindi na nagsalita pa si Rose at nanatili sila na magkayakap ng ilang minuto. Si Rose na rin ang kumawala sa yakap. Pinahira naman ni Christopher ang luha sa pisngi ni Rose. Huwag mo na silang iyakan. Dapat natawanan mo lang sila. May dala akong paborito mong strawberry cake. Kumain na muna tayo ng tanghalian. Yaya ni Christopher. Tumangutang mo naman si Rose bilang pagsang-ayon at tinungo nila ang kusina. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Rose ay napakaswerte niya pa rin dahil may isang Christopher siya na nakilala na handa siyang damayan ano man ang mangyari. Bakit pa na yung tingin mo sa akin? May muta ba ako sa mata? Tanong ni Christopher habang sumusubo ng pagkain. Tumawa naman si Rose. Wala naman. Iniisip ko lang na kung mas nakilala pa kita noon na at hindi ako nagpadala sa mga banat ni Edward. May pag-asa nga ba talaga tayo? Ano ba ang sinasabi mo? May pag-asa pa rin naman tayo ngayon. Tsaka take note, hindi kita inagaw at mas lalong hindi mo naging legal na asawa si Edward. Kaya ako pa rin ang consider na first husband mo. Napaisip naman si Rose at may punto rin naman na sinabi ni Christopher. May magaganap na party bukas ng gabi. Hindi ko may papangako na hindi makakapunta sina Edward at Dayan pero nasa tabi mo naman ako paratis ng buong party. Kailangan mo kasing dumalo dahil gusto kong makilala ni na mom and dad.
Kakauwi lang nila galing States. Dagdag ni Christopher. Ha? Mom and dad mo? Sigurado ka ba? Nakakaya naman, Chris. Baka hindi nila ako matanggap. Hindi mo ko kalubil. Di naman sila ganun. Sa tingin mo ba, saan ko naman ang ugali ko? Siyempre sa kanila. Sigurado ako na magugustuhan kanila at magugustuhan mo rin sila. May alam na rin sila tungkol sa iyo. Kaya excited sila na makilala ka. Sigurado ka na ba talaga, Chris? Sa akin? Paano kung ma-disappoint ka lang? Paano kung hindi ko talaga may bibigay ang pagmamahal na gusto mo? Alam mo, nasasaktan pa rin ako ngayon at hindi ko alam kung kailangan magiinom ng sugat na binibigay sa akin ni Edward. Pabulong na sabi ni Rose. Bakit naman hindi ako magiging sigurado? Tsaka hindi ka naman papayag ng lubos na sa lahat ng ito kung kahit nakatitig ay wala kang nararamdaman sa akin, Rose. Simulan natin sa pagiging komportable mo sa akin. Di ko naman hinihiling na bilisan mo ko mahalin. Alam ko namang may prosesong lahat at kaya kong hintayin ng paghilom ng puso mo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maayos ka sa poder ko. Tsaka, simula pa nung una ay hindi ko naman naramdaman na hindi ka komportable sa akin. Mahaba namang sabi ni Christopher. Napangiti naman si Rose. So ano, sinasabi mo ba na crush kita? Ano mo naman nasabi? Porket gwapo ka, ha? Natatawang sabi ni Rose. Uy, ikaw lang may sabi niyan, ha? Nagagwapuan ka nga sa akin. Talaga ba? Gusto mo rin ako eh. Choosy ka lang. Nagtawa na naman ng dalawa na sa pabiro nilang usapan pero sa loob-loob ni Rose ay unti-unti niyang inaamin sa sarili na baka may pagtingin nga talaga siya kay Christopher noon pa pero hindi niya lang ito nabigyan ng pansin dahil piniling mas pagtuunan ng pansin si Edward. Mabilis na lumipas ang oras. Masasabi ni Rose na masaya siya sa piling ni Christopher dahil kahit legal na silang kasal ay para lang silang mag-best friend. Hindi rin may pagkakailan ni Rose na mas nahuhumaling siya kay Christopher ngayon. Sa isang magarang business party na ginaganap sa isang 5-star hotel, pumasok si Christopher kasama si Rose. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikislap at nagpapakinang sa kanilang mga suot na eleganteng kasuotan. Hawak ni Christopher ang kamay ni Rose. Formal silang naglakad papasok ng bulwagan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Noong una ay nahihiya si Rose pero dahil na rin sa presensya ni Christopher ay gumaan ang pakiramdam niya nang nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Rose, gusto ko makilala mo ang mama at dad ko. Sila si Amelia at Rodrigo. Pagpapakilala ni Christopher sa mga magulang niya kay Rose. Ma'am, Dad, siya nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Si Rose de la Peña. Ang asawa ko. Nice to meet you po. May galang na bati ni Rose. Ang ganda mo naman, Iha. Huwag ka nang mahiya na tawagin akong mom at saka dad. Magulang mo na rin kami simula ngayon. May ngiting sabi ni Amelia. Natouch naman ang puso ni Rose sa sinabi nito at dahan-dahang tumayo. Kinuha naman ni Rodrigo ang kamay ni Rose. Maraming salamat na sa pagtanggap po sa anak namin. Huwag kang mag-alala. Mabait yung bata. Tanggap ka rin namin ng buo kaya huwag kang mahihiya sa amin. Sige po, maraming salamat. Nakangiting sabi ni Rose. Kausapin niyo na muna ang mga kaibigan niyo. Ako na ang bahala kay Rose. Marami kaming pag-uusapan. Nakangiting sabi ni Amelia, saka hinila papalayo kay Christopher si Rose. Sa kabilang banda, dumating naman si Edward at Diane. Mula sa kinaroroonan nila ay naaninag naman nila si Rose na kausap ang sikat na international businesswoman na siyang mommy ni Christopher. Inis na inis ang tingin ni Diane kay Rose habang si Edward naman ay umiwas ng tingin at mas pinagtuunan ng plano na makipaghalubilo sa mga sikat na negosyante na nasa party. So, ano na ang plano niyo, Rose? Pwede bang magpakasal kayo ulit ng anak ko? Ako na ang bahala sa lahat. Siyempre, gusto ko namang maranasan na rumampa sa red carpet. Alam mo naman, nag-iisang anak lang namin si Christopher. Sabi ni Amelia, wala naman pong problema doon pero tanggap niyo po ba talaga ako? Halos pabulong na tanong ni Rose. Oo naman. Bakit naman hindi? Sa bawat kwento ni Christopher tungkol sa'yo ay ramdam namin na mabuti kang tao. Bukod pa doon ay nalaman din namin na malaki ang ambag mo sa kumpanya. Mabuti na yon para hindi masyadong mahirapan si Christopher dahil may magiging katuwang na siya. Mabuti na lang at nag-asawa talaga. Akala namin bakla siya o kaya tatandang binata. Patawa-tawang sabi ni Amelia.
Masaya naman ang puso ni Rose dahil nakikita niyang komportable sa kanya ang mami ni Christopher at naaliw din siya na kausap ito. Akala ko po kasi ang gusto niyong makapag-asawa si Christopher ng kalibel niya. Naisip ko na yun noon pero naku, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kontrolado ko ang anak ko. Magpapasalamat na lang ako ngayon dahil nakakita siya ng asawa na mabait na, maganda pa. Bonus na yung magaling sa trabaho. Tsaka kapag may sarili ka rin na kumpanya, baka mahati ang oras niyo sa mga negosyo niyo. Wag na lang. Dapat i-enjoy niyo ang marriage life niyo gaya ng sa amin ni Rodrigo. Kung ganun po ay lalapitan ko kayo kapag kailangan ko ng advice tungkol sa amin ni Christopher. Anytime, Iha. Kung gusto mo, bibigyan kita ng advice kung paano makaubuo ng anak. Gusto ko na rin ng apo eh. Natawa naman si Rose pero sumabay pa rin siya at nakinig sa advice ni Amelia. Open-minded naman siyang tao kaya ayos lang. Enjoy na enjoy niya talaga ang pakikipag-usap sa mami ni Christopher. Kumusta? Mukhang nagkasundo kayo ni mami ah. Sabi ni Christopher nang makalapit kay Rose. Nagpaalam naman si Amelia dahil sasamahan niya muna sa pagbati sa ibang kakilala nila ang asawa niyang si Rodrigo. Ang saya kausap ng mom mo. Totoo nga na mababait sila at kuhang-kuha mo ang ugali nila. Sabi naman ni Rose. Syempre naman. Kaya confident ako ipakilala sila sa iyo eh. Nag-usap-usap lang ang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali ay tinungo naman ni Christopher ang gitna at kinuha ang mikropono mula sa host ng event. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang aking pinakamamahal na asawa, si Rose. Nagpalakpakan ng mga tao. Kinabahan naman si Rose pero naglakad pa rin siya papalapit kay Christopher. May inabot na malaking bouquet ng rose ng host kay Christopher na binigay rin ni Christopher kay Rose. Thank you. May ngiting sabi ni Rose. Hindi naman inaasahan ni Rose ang biglang paghalik ni Christopher sa noo niya. We will be having our second wedding sa France. Kaya sana makapunta ang karamihan sa inyo. Invited kayong lahat na nandito. Maraming salamat. May ngiting sabi ni Christopher. Nagpalakpakan ulit ang lahat ng tao sa party at napuno ng pagbati ang mag-asawa. Napakasaya ng puso ni Rose dahil unang beses niyang naranasan ito, ang ipakilala at ipagmalaki sa maraming tao. Noon ay para kasi siyang tinatago ni Edward sa iba at akala niya ay ayos lang iyon pero hindi pala. May mga bagay pala talaga na akala mo ay sapat na pero maaari pa pala itong mas maging bongga kapag gusto ng tao na patunayan ang nararamdaman niya sa'yo. Natapos din ang buong party. Hindi na nakita ni Rose sina Edward at Diane, ni hindi rin ito lumapit sa kanya. May ginawa ka ba kina Edward at Diane? Galit na nakatingin si Diane sa akin kanina at akala ko ay anytime susugurin niya ako. Sabi ni Rose kay Christopher nang makapasok sila sa bahay. Kauuwi lang nila mula sa party. Yun ba? Actually, bukas ko na sana sasabihin sa iyo eh, pero dahil nagtanong ka, sasagutin ko. Muntik nang makunan si Dayan kaya gusto ko niyang sampahan ng kaso. Hinarap ko sila. Makakasuhan ka ng kaso at makakasuhan mo rin ng kaso si Edward as fraud. Kapag nagpatuloy sila, sila pa rin ang talo. Dahil pagbabawalan ko na silang umaten sa mga business party. Mawawala sila ng opportunities. Bukod dun ay may papanalo mo rin ng kaso. Dahil marami namang nakakita na si Dayan ng unang sumugod. Para masata lang lahat, walang magsasampa ng kaso. At lalayuan niyo ang isa't isa. Nakapirma na sila tungkol doon at sa harap ng batas. Pumirma naman ako bilang guardian, witness at asawa mo. Talaga? Ang galing mo talaga. Lagi mo akong pinabibilib. Maraming salamat sa lahat, Chris. Mangiting sabi ni Rose. Yun lang? Pasalamat lang ang natatanggap ko? Grabe naman. Nagtatampong sabi ni Christopher. Tumawa naman si Rose sa mabilis na hinalikan sa labi si Christopher. Saglit lang pero napangisi si Christopher at hinalikan din pabalik si Rose. Hindi umangal si Rose nang kargahin siya ni Christopher na parang bagong kasal. Parehong bumibilis ang tibok ng mga puso nila habang naglalakad si Christopher paakyat sa kwarto niya. Naramdaman na lang ni Rose sa likuran niya ang malambot na kama. Tuluyan niyang hinayaan si Christopher na angkinin siya. Kinaumagahan, naalimpungatan si Rose dahil sa may naramdaman siyang gumalaw sa tabi niya. Minulat niya ang mga mata at tiningnan ang katabi. Isang ngiti ang gumuhit sa labi niya nang makita ang gwapong mukha ni Christopher. Napatingin siya sa sarili at nanlaki ang mata dahil sa wala siyang saplot at tanging kumot lang ang nakapatong sa katawan.
Napaatras siya ng kaunti papalayo kay Christopher pero hinawakan nito ang baywang niya at niyakap siya. Good morning. Saan ka pupunta? Bago pa para bumangon. Mamaya na. Bulong ni Christopher habang nakapikit pa rin. Pinigilan naman ni Rose ang sarili na kiligin sa ginagawa ni Christopher. Mukhang tinatamaan na talaga siya. Unti-unti nang nahuhulog ang puso niya kay Christopher. Maghahanda tayo ngayon dahil pupunta tayo sa France. Bulong ni Christopher. Ha? France? Gulat na tanong ni Rose. Oo, doon muna tayo pansamantalang titira. Hanggang sa matapos ang kasal natin next month. Kailangan mo na rin na magpakalayo-layo muna rito. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Hindi naman kumibo si Rose dahil sa loob-loob niya ay gusto niya rin ang ideya na sinasabi ni Christopher pero kaya niya kaya? Kaya niya kayang magsimula ulit sa kabila ng nangyari? Huwag ka mag-alala, Rose. Nangako ko na hindi kita pababayaan. Kaya magtiwala ka sa akin. Dahan-dahan na rin na tumango si Rose. Sa isip niya, bahala na kung saan siya dadalhin ng tadhana. Sa ilalim ng kalangitan ng Paris, naglalakad sina Rose at Christopher sa kahabaan ng Champs-Élysées. Ang hangin ay presko at may bahid ng aroma ng mga bulaklak mula sa malapit na mga tindahan. Magkahawak kamay na naglalakad sina Rose at Christopher. Napakaganda talaga dito, Chris, sabi ni Rose habang pinagmamasdan ang mga magagandang tanawin sa paligid nila. Parang nasa isang panaginip ako, Oo, napakaganda nga. sagot ni Christopher. Pero mas maganda ka pa sa lahat ng nakikita mo dito, Rose. Ang corny mo naman! Natatawang sabi ni Rose. At least, kinikilig ka naman. Panunokso ni Christopher matapos ang ilang sandali ay nagdesisyon sila na magkape dahil lumalamig na ang temperatura sa France. Pinili nila ang isang cafe kung saan kita nila ang Eiffel Tower na kumikislap sa di kalayuan. Umorder si Christopher ng 2 tasa ng cappuccino at ilang piraso ng croissant. Habang hinihintay nila ang kanilang order, nag-uusap naman ang dalawa. Hindi ko alam na dadating sa punto na mararanasan ko ang nangyayari ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, sambit ni Rose. Kailangan mo na maniwala. Dahil simula pa lang lahat ng to. Marami pang dadating at mangyayaring maganda ngayong magkasama na tayo. Salamat at pinili mo akong buuin ang pangarap mong magkapamilya. Sa ikalawang pagkakataon, Rose. Makabuluhang sabi ni Christopher. Deserve mo naman yun, Chris. Sa kaunti-unti ko rin namang napagtanto na hindi ka pala mahirap na mahalin. Salamat din sa paghihintay at pagtitiis mo sa akin. Mangiting sabi ni Rose. Nag-usap lang ang dalawa hanggang sa dumating ang order nila at kumain na rin. Nagdesisyon sila na pasyala ng iba pang lugar sa France sa hindi pa nila napupuntahan. Ilang araw na lang at magaganap na ang enggrande nilang kasal. Kinakabahan si Rose pero mas nag-uumapaw ang excitement pareho nila ni Christopher. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Hanggang sa naging 8 taon na din bago nagdesisyon ng mag-asawa na umuwi sa Pilipinas. Masyadong nagustuhan ni Rose sa France kaya hindi sila umuwi at pinaasikaso na lang ang kumpanya ni Christopher sa pinagkakatiwalaan niyang tao. Welcome to the Philippines. Bati ng mga crew ng makababa, sina Rose at Christopher sa eroplano. Mami, susunod po ba sila lola at lolo dito? Tanong ng batang si Lucas na 5 taong gulang na at anak ni na Rose at Christopher. Oo naman anak. Magbabakasyon din sila rito kaya makikita mo rin sila at sabay tayong babalik ulit sa France. Mangiti namang sabi ni Christopher sa anak habang karga-karga ito. Puntahan muna natin ang bahay ampunan na umampun sa akin noon bago tayo umuwi sa bahay. Sabi ni Rose na sinang-ayon na naman ni Christopher. Mahigit 10 taon lang si Rose sa bahay ampunan dahil umalis siya rito at natutong mamuhay mag-isa at naging working student na pagkatapos. Narating nila ang bahay ampunan at naging makulit naman si Lucas dahil may mga batang gusto siyang kaibiganin. Hindi mapili at mapanghusgang bata si Lucas kaya kahit sino tanggap niya. Naiwan si Christopher para bantayan ng anak habang si Rose naman ay pumasok sa loob para kumustahin ang nag-aalaga sa bahay ampunan na kasalukuyan niyang sinusuportahan. Mabuti at nakadalaw ka muli rito, Rose. Masaya kami sa narating mo ngayon. May ngiting sabi ni Manang Linda. Mas nagpapasalamat po ako sa pagkupkup niyo po sa akin doon, Manang.
May ngiti namang sabi ni Rose. Rose? Napalingon si Rose sa likuran niya kung saan may tumawag sa pangalan niya. Nakita niya naman ang papalapit na si Dayan. Dayan, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Rose. Magandang hapon po, Manang Linda. May dala akong pagkain sa kotse. Kayo na po ang bahala maghati-hati rito. Sabi ni Dayan kay Manang Linda. Nagpaalam naman ito kay Rose para kunin ang pagkain na sinasabi ni Dayan. Tiningnan ni Dayan si Rose. Nandito ako dahil halos 1 taon na rin akong nagbibigay ng pagkain sa bahay ampunan na ito. Mabuti at nagkita tayo. Gusto talaga kita makausap noon pa. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Kahit ang dami kong mali noon, sinisigurado ko sa'yo na totoo ang pagkakaibigan na pinakita ko sa'yo noon. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon at pagmamahal ko kay Edward. Mahabang sabi ni Dayan. Matagal na kitang napatawad, Dayan. Kamusta ka na? Kayo ni Edward. Mapait naman ang ngumiti si Dayan. Kasama ng pababa ng negosyo ni Edward. Kasama ang negosyo ng pamilya ko. Itinakwil nila ako. Nagsama kami ng ilang linggo ni Edward pero inabuso niya ako at nakunan ako. Iniwan ako ni Edward pagkatapos noon. Narinig ko na lang na nakakulong na lang siya ngayon. Unti-unti na rin ako bumabangon sa buhay pero nahirap pa rin. Sagot naman ni Dayan. Hindi naman agad nakapagsalita si Rose. Kailangan mo ba ng tulong? Umiling-iling naman si Dayan. Ayos lang, Rose. Karma ko na rin to. Nagpapasalamat nga ako dahil hindi ka tuluyang gumanti sa akin. Talagang hindi natin basta-basta masisiguro ang hinaharap. Ang tadhana na mismo ang gumaganti sa mga nagawa kong masama sa iyo pero hindi kita sinisisi ron ha. Sana kung bibigyan man tayo muli ng panibagong pagkakataon, saan maging magkaibigan ulit tayo. Ramdam naman ni Rose ang sinseridad sa mga salita ni Dayan. Kitang-kita rin ang pagbabago sa pananamit nito lalo na sa katawan dahil namamayat na ito. Kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo lang ako pero hindi ko masisigurado na may bibigay ko ang pagkakaibigan na gusto mo. Mahirap na ibalik ang tiwala na winasak mo, Dayan. Masyadong malaki ang sugat na binigay mo sa akin. Kalmadong sabi ni Rose. Nakita niya naman kung paano tumulo ang luha sa mga mata ni Dayan. Alam ko, Rose. Patawarin mo sana ako ng buo. Hinihiling ko ang kapayapaan ng puso mo sa akin. Hindi na nagsalita pa si Rose at tinalikuran na si Dayan. Nagpaalam na siya sa kakilala niya sa bahay ampunan at kay Manang Linda. Bibisita pa rin siya dito sa susunod. Makita man niya o hindi si Dayan, hindi iyon makakaapekto sa kanya dahil matagal na niyang natutunang tanggapin ang lahat at patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kumusta? Nakapagiganti ka na ba? Bungad na tanong ni Christopher nang lapitan niya ito na nakaupo sa may bench. Si Lucas naman ay naglalaro kasama ang mga bata sa bahay ampunan sa may damuhan na malinis. Nagiganti ba ako? Pabalik na tanong ni Rose saka tumabi kay Christopher. Di mo alam? Nakapagiganti ka pero hindi sa pangit na paraan. Hindi naman lahat ng paghihiganti ay nauuwi sa kasalanan o balyolente. Anong ibig mong sabihin? Nagiganti ka sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa lahat ng nangyari. Nakapagiganti ka na dahil masaya ka na ngayon at kumpleto. Iyon ang pinakamagandang higanti mo sa kalaban mo. Ngumiti naman si Rose. Talaga ba? Siguro nga tama ka at buko doon. May pagkakataon din talaga na ang tadhana na ang gumagawa ng paghihiganti para sa'yo. Karma nga bang ibig sabihin? Well, wag mo nga namang gawin ang mga bagay na ayaw mo rin na gawin sa'yo. Kaya mo na, mag-focus na lang tayo sa pamilya natin ngayon na palalakahin pa natin at patatatagin. Tumango naman si Rose bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Christopher. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagdesisyon rin sila na umuwi na. Sa huli, natutunan ni Rose at Christopher sa buhay. Isa na roon ang normal na masaktan pero dapat ay matuto pa rin tayong tumanggap at magpatawad sa huli. Kahit iba-iba tayo, hindi pa rin maganda ang paghihiganti na walang kasiguraduhan dahil maaari itong mas ikasira ng iba. Nasaktan man tayo, huwag tayong tumulad sa nakasakit sa atin at hayaan na lang ang sarili na maging masaya muli sa isa pang pagkakataon. Iyon ang magiging ganti mo sa nakasakit sa'yo. Ang maging masaya sa kabila ng lahat.